Parang may namumuho na low pressure area. Hindi ho ako pag-asa na posible ho mauwi sa bagyo. Yun hong low pressure area na yan sa pamamagitan ho ng sinasabing sigalot sa gitna ho ng sinasabing kontrobersiya, simbahang katoliko, yung CBCP at si Mayor Duterte, now incoming president. Alam niyo ho ba bakit? Sasagot daw ho ngayon, magbibigay daw ho ng pahayag sa media ang CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. Okay. And then, nagsalita naman ho si Digong kamakailan, hindi ho ba? Talagang sinaltik niyo ho simbahang katoliko. Alam niyo mga bossing, kung titingnan ho natin, ako ho ipasintabi, magpapasintabi ho muna ako. Hindi na pinag-uusapan ng relihiyon dito. Ang pinag-uusapan ho natin ng issues. And then we have to analyze the situation. Everything is, sabihin ho natin, ito'y epekto lang ng problema. Epekto ng problema. Ang dahilan ng problema, mga bossing, entitlement. Alam niyo ho kasi, ako ho talaga, kapag ikay simbahan, anumang denominasyon, mas maganda siguro magbigay ka lang ng pahayag. Asikasuhin mo na lang yung mga andyan ho sa simbahan or you're faithful and the flock na kinakailangan asikasuhin mo sa loob ng simbahan. Anumang denominasyon. Ang nagiging problema ho kasi, hindi ho nasusunod yung separation of the church and the state. Meron ho talagang pakialamero. Kung titingnan ho natin, ito hong pagsasalita ho ni Digong na sinaltik ho yung simbahang katoliko, medyo nasaktan ho sila. Wag daw ho, tirahin mo na yung mga taong simbahan, wag yung simbahan. Tatanungin ko ho kayo, ano ba pagkakaiba ng simbahan sa mga taong simbahan? Hindi ho ba yung mga taong simbahan yung papatakbo ng simbahan? Linawin ho natin. Kasi hindi ho pwede magiging simbahan yan kung walang mga tao. Hindi ho ba? Sino yung mga tao? Nagbubuo, ministro, obispo, pastor, o di kaya pare. Ganun ho yan eh. Ngayon, kung titirahin mo yung mga tao na yan, wag simbahan, it doesn't really matter. The church, kung sasabihin ho natin, depende na ho yan kung paano pinangangasiwaan ho ng mga taong ito ho yung mga alagad ng Diyos. Kaya hindi ko maaarok yung sinasabi ho ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Tirahin mo yung mga taong simbahan, criticize them but don't criticize the church. Maybe you're right and maybe you're wrong. Kaya lang, ito hong nangyari na ito, epekto na lang ho ng problema to. Ang simbahan ho dapat hindi nalalagay sa kontrobersiya. Bagkus ang simbahan away from the maddening crowd of the media. So nakita niyo ho, bago ho itong election, balikan lang ho natin to. This is the effect of the problem. So we are gonna go to the cause of the problem. Historical ho to eh. I don't, para sa akin, analyze this. Ako ho magsasalita sa pamamagitan ho ng mga sumusubaybay ho sa ibayong dagat, saan-saan man ho sila. At kami ho sinisikap ho namin magsalita ho. Doon ho sa aming mga sinasabi, may mga laman, hindi ho yung parang cotton candy. Sinisiguro ho namin yung mga sinasabi ho namin, ito ho'y may mga basehan based on facts, based on events, based on the situations and yun ho mga sabihin ho natin, the personalities talking behind the news and, in the news. Kaya alam, may mga historical facts na pag hindi ho natin tinignan, baka nakikita lang ho natin, epekto ang dahilan, nakatago. Sige. Good morning daw ho. Nakatutok daw ho sila ngayon sa Youngest Muyat. Sa OFW sa Hong Kong, good morning, sir. Good morning din, tutok na tutok. Chill. Saudi, good morning din sa iyo. Singapore, si Lefel Sumugoy Pahera. Morning din, kanina pa kayo nakaabang. Okay, sige, eto na. Thank you for letting us know. So, okay, habang nagtatrabaho, nakikinig sa Lisa Valdez, ganun din ho, yung Rodel magiging typhoon na yan, parehas ayaw magpatalo. Anyway, pag-uusapan ho natin, issue ho rito simbahan ang si Digong. Magbibigay daw ho ng statement ng simbahan mamaya, something to do na parang in response to what Mayor Duterte said sa media. And yung sinabi ho ni Duterte kasi, the incoming president, the Mayor Duterte still, na yun nga raw ho na mga panawagan ho ng simbahang katoliko, wag iboto si Duterte noon kasi may mga pamantayan sila. Kung ano may mga bagay na sinasabi ho nila,
may karapatan ho sila, pero dapat sa simbahan lang ho yan. Hindi na ho pinapahayag sa publiko at hindi na ho pinapahayag sa media. Ang problema ho kasi, ito'y epekto ng problema. Sino bang stimulus dito? Hindi ho ba yung simbahan katoliko for saying things na hindi ho nagustuhan ni Mayor Duterte na ngayon si Duterte nakaupo? Ngayon, bumuelta ho si Mayor Duterte at marami ho siyang sinabi. As a matter of fact, doon lang ho sa historical facts about, about church. Mga pare noon, way back. And hindi ko nga ho lang nagugustuhan that time as when the Bible is hindi man dapat na nakasama. Okay, let's leave it there. Pero ito ho, let's go back as early as way back in the 70s. Nagumpisa ho yan kay Cardinal Sin, pakikialam ho ng simbahan, mga madre, pare, seminarista, lahat ho dyan eh. Hanggang nga ho na parang sinasabi, divine intervention na nakikialam ho yung simbahan. Nung araw pa, until na makita ho ng simbahan na ihiwalay ho ng sarili ng simbahan sa sinasabing ito naman mga actividades at mga bagay na sa estado or sa state, the state must be separated from the church and so is the church from the state. Anytime the church interferes, ang simbahan ay makialam, makisawsaw. Dito ho sa mga bagay na pang-gobyerno, pang-tao, ibang usapan yan. May karapatan naman ang simbahan na manawagan, magdasal, at ipagdasal yung mga leader, at para yung mga taong sa simbahan na yan, naliliwanagan sa gabay ho ng mga, sabing taong simbahan, kung ano mga relihiyon. Kasi ang trabaho ho ninyo, pananampalataya ho yan, para doon sa mga sumusunod sa inyo. Kapag kayo'y sa halip na kayo'y sa Diyos, pinakikialaman nyo yung mga leader na hindi naman dapat hiwalay. Hindi ho ba? So ngayon, Cardinal Sin from way back, so they feel entitled. Parang they still feel they're entitled. Parang sa paragay kalang pakiramdam, may karapatan sila eh. Kasama ako dyan. So simula nung nag-people power 1, 2, 3, lagi ang simbahan umi-entra, lagi ang simbahan nagsasabi ng pamantayan ng moralidad at tao, nagkakawindang-windang. Hayaan nyo na ho sa tao yan, gabayan nyo na lang kung ano yung salita ng Diyos, pero pagdating ho doon sa sinasabing gobyerno, just get out and shut your mouth. Open your mouth in the pulpit and open your mouth within your churches. But please, get away from the media. When you start talking sa media, it's this, the legislative, executive, judiciary, and the fourth estate. Nasaan ang simbahan? Wala! You're never a factor dun sa sinasabi natin. Ulitin ko, executive, legislative, judiciary, and the media. Where's the church? Silently, you take care of any of those people kung yung mga taong nasa ilalim ho ng hudikatura, ehekutibo, legislatura, sa media, depende, pananampalataya yan. Kayo ang gagabay, pero huwag kayong umentra na para may karapatan kayo, entitled kayo. Yan, sinarapan kasi kayo, kaya kita mo, bumubula mga bibig ng mga obispo eh. My advice sa inyo, mga taong simbahan, lalo na sa simbahan katoliko, look, listen, I was brought up, I graduated, and I've been schooled in a Catholic church, in Catholic school. Ganun lang ho eh. My mom is a devout Catholic, and so is my other brothers. Kasi sa akin ho, ako naniniwala ho ako sa Diyos, pero pag ang Diyos ho, sinama natin sa politika, yung mga taong simbahan, nakisawsaw sa politika, nagkakaproblema kasi kontra-kontra yan eh. Hindi ba kayo pwedeng tumahimik na lang mga obispo kayo, mga obispo kayo at mga pari kayo? Wala naman tayo narinig sa mga pastor at ministro sa iba dyan, sila tumatahimik. Bakit kayo yun ba yung mga padre damaso kasi kayo eh? Sabi ho ng ilan dyan, hindi ko sila sabi, hindi ho ba? Nakikisaw-saw kayo eh. Alagaan nyo na lang yung simbahan, kung gaano kalakas yung mga kita nyo. Anong ba't yung digong? Nanawagan kayo. Ano ngayon? Sabi, wag, kasi ganyan ako. Di buneltahan kayo. Ang masama rito, pag buwelta sa inyo na digong, may saltik pa, may pitik, saltik, pitik, may upak pa, may hambalos pa. Ngayon, masasaktan kayo, gaganti kayo. You know what? I expect sa simbahan katoliko, sana lang, kung ako lang mag-iisip, sasabihin, sige, alang-alang na lang sa sinasabing reconciliation. Kung ano man aming nasabi, nasabi namin base doon sa aming pamantayan.
doon sa simbahan. Pero kami, ayaw na naming magulo itong estado ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpasok ng bagong presidente. Kung sakaling may nasabi kami doon, kami humihingi ng kapatawaran at mapatawad din, kami magpapatawad din. Hindi ba dapat ganyan? Anong gusto nyo? Away? Di ba? CBCP? You're always in the limelight. Kung gusto nyo talaga magpolitiko, mag-party list na lang kayo. CBCP party list. Di ba? Sige, nakasultana kayo. Umupo kayo sa kongreso. Nang sa ganun, makita ninyo kung anong inyong... Kasi kung gusto nyo maging mag-set up na lang kayo ng political party. Di ba? CBCP party list. I'm sorry. Medyo nakakaloko na ba ako? No, I don't think so. Etong pinag-uusapan ho natin dito, hindi ho simbahan, hindi ho Diyos. Pinag-uusapan natin, may mga sausawero, akas, sakay, sausaw, angkas, sakay, sausaw, as. Butas! Yan ang CBCP. Next time, don't be an ass anymore, CBCP. Put your mouth where you should put your mouth, and that is in the pulpit in your church. You want to make a statement, circular advisories, pastoral letters to your faithful, never intended for the media, na parang nakikisawsaw na kayo. Hindi ho ba? I think magiging maganda ho ang takbo ng bansa natin kung ganyan ho tayo. Ihiwalay nyo ho ang simbahan sa gobyerno. Ang sa gobyerno, yung mga tao niyan, pinapanalangin ho talaga ng mga taong simbahan at yung mga taong naniniwala sa Diyos. Sabi nga ng iba, Mr. Tulfo, kinokorek ako, hindi naman kami mga atheist na galit sa mundo. Hindi lang kami naniniwala. O sige, irorespeto ko, hindi kayo naniniwala. Sige, basta hindi kayo naniniwala, hindi nyo iniinsulto yung mga taong naniniwala sa Diyos. Para nasa ganun, walang away. Hindi ho ba? Napapansin nyo ho ba sa ibang bansa? Ning kayo mga pare, ministro, or pastor, they just, kung saan sila magaling, doon lang sila. Ewan ko ba kung bakit mayroong iba dyan gustong, rehistro na lang yung CBCB, ka-party list na lang yan, para matigil na. Kasi kung ganyan, kita mo, sana itong magsasalita, si Oscar Cruz, alam mo naman yan, si Oscar Cruz, di ba yan? Ang obispo na yan, makita mo sa itsura pa lang niya, mukhang taga mandirigma. Easy, Socrates Villegas, lahat na yan. Kung sino-sino dyan. Sila mismo sa CBCP, nag-aaway-away. Parang kongreso rin yan. May mga partido rin sila. Partidong, mandirigma. Partidong, partidong sinasabi natin. Parang kongreso rin CBCP. Magulo eh. Sa loob mismo ng simbahan, magulo kayo eh. Kaya mahina yung inyong hold doon sa inyong mga tagapagsunod. Kasi kung malakas yan, dapat wala ng Duterte kasi nanawagan kayo. This time, nangyayari, sunupalpal kayo. Tanggapin nyo ang pagkatalo nyo and shut the F up. It'll help you. Di ba? Si Roel Galbo, sabi, TANG ba kayo? Simbahan hindi nagsasalita. Ang taong nagpapatakbo ng simbahan nagsasalita. TANG. Ang simbahan hindi pwede magsalita. Parang ang kongreso hindi pwede magsalita. Yung mga congressman nagsasalita. Yung sa legislative, ganyan. At TANG ka rin. Hindi parang intindihan mo, hindi pwede magsalita ang simbahan, bato yan eh. Di ba? It's built on a rock. Ang simbahan nabubuhay pag may tao. Yun ang mga tao nagpapatakbo, yun sa simbahan. So ngayon, TANG ka na ba? O gising ka na? O gano'n, mabuti sa'yo. Sige. Mga obispo lang naman ang mahilig kasi makisawsaw. Sabi ho, hindi naman ho natin sinasabing nakikisawsaw. Siguro, sige, kung sinabi ko nakikisawsaw, gusto kasing bumasok sa ganyan. Kaya nagkakagulo eh. Hindi ho ba? Dapat ho, nagkakaisa muna. Dapat mag-usap muna kung paano magtulong-tulong. Danny, sa Twitter ho to. Puro sa Twitter binabasa ho natin, Saudi Arabia. Whatever it is, idol, as long as he will deliver the good thing for Filipino people, importante change is coming. Sabi ho ni Burns, Kim, epal rin lalo na yung mga ganito. Sus, Maria, gagalit na. Sige, okay. Sige. Twitter, Maria Velasco, in most country, government and churches collide because their beliefs should have a dialogue instead of attacking them. Talaga magkukulay dyan eh. Kung kayo huy, baka, render to Caesar the things that are Caesar and to God is for God. Find it. Sino may sabi niyan? Di ba? Ganyan lang ihiwalay nyo.
na nabubuhay pa yung anak ng Diyos, bumaba sa lupa, na hindi ka nakialam doon ka lang. Sus Mariosep. Lord, Sebastian, ewan ko nga ba bakit sila nangingialam. Simbahan kasi naman, nangungunang makialam sa gobyerno, simbahan lang dapat tahimik sila. Okay, sila, alas na, tama ka idol, gawin nilang manalangin na lang, hindi satsat, inaaralan magbabago. Dahil, sige, okay. Ang punto ho natin dito mga bossing, mas maganda kung makakatulong ho muna tayo, quiet muna tayo. Hindi pa ho nakaupo. Kahit naman ho ako, marami akong pwedeng sabihin ho sa incoming, pero I would rather give the courtesy and the decency as well as respect. Courtesy, decency, and respect. Bigyan natin ho ng pagkakataon munang umupo. Hayaan ho muna natin siyang ganire. Pero kung sakaling maging supportive ho tayo, wag na ho tayong nagdagdagan. Kung medyo may sigalot na, wag na ho. Kasi kaya sinabi ho kanina, parang may namumuong bagyo. Parang hindi, namumuong low pressure area muna. Yung low pressure area na yan, baka maging mabuo niyan tabagyo. Hindi ba? Pag nagbagyo yan, sino mga tatamaan? Yung taong bayan, yung bansa. Mahirap po kasi magbanggaan ng simbahan at ang gobyerno. Siyempre, may mga tagapagsunod din yan. Counterproductive ho yan eh. Hindi ho ba? Hayaan natin muna ang gobyerno. Gawin na kalang trabaho at simbahan, gawin din ang trabaho ninyo. Pag kayo, you just take care of business in your own territory, I think medyo magkakaroon ho tayo ng kunting kapayapaan dyan. Kunting kapayapaan. Kahit na kung minsan hindi ho kayo sang-ayon, pwede naman ho kayo magsalita sa inyong mga simbahan sa pulpito ho ninyo eh. Hindi ho ba? At para maliwanagan yung taong bayan, hayaan yung taong bayan ang magsalita para sa gobyerno, na ayusin yung gobyerno. Hindi yung simbahan direktamente magsasabi sa gobyerno. Yan ang estilo ng mga Padre Damaso noon eh. Kasi ang dami ho kasi mga simbahan at bawat simbahan may mga pumupunta ho yan ng dimanasyon. Depende kung anong teaching ninyo. May mga simbahan kasi sabihin, pagdasal natin na yung mga leader na yan, maliwanagan at para naman tayo madala tayo doon sa mga gusto nating yung landas natin na diretso. Na maliwanagan. Ang naniniwala ako sa ganyan, pagdasal natin, para doon sa mga faithful, they will follow whatever's the teaching. And let them be the ones, yung mga hindi sa simbahan, gusto mga para to kung ano man yung gusto lang ipa-implementa. Base sa kanilang nakikita na kunting may kakulangan, ganun na lang. Huwag na yung simbahan mismo nang sasalita. Natatawa raw to. Sabi ng ganun, hehehe, sabi ni babaang ng konti, Xander, CBCP party list. Nagpapatawa lang ako, Twitter ho. Huwag yung seryosohin, baka mamaya mag-viral ho yan. Ha? Mga taga-CBC, read the lips, observe and makinig kayo. Magkaibang politiko o relihiyon, alam ho nila yan. It's sent CBCP party list. Nagpapatawa lang ho ako. Huwag ho mag-viral yan, ha? Huwag ho mag-trending yan. Mariosep. Ilyas Imuyan, good morning. Tama po talaga kay Sir. Thank you. Tagapagpakinig sa Korea ho yung nagpadala ho sa atin. Si Casper, I'm not against what the church, but I ain't right when they speak or judge about politics. You're right. Sa CBCP, okay, Ronald Refio Pontoya, kapag nag-endorse yung isang simbahan, separate daw church and states. Pero pag iba naman ho yun, pag nag-endorse yung isang simbahan, sa kanilang mga tagapagpasunod yun, tagasunod, kanilang mga, alimbawa sabihin ho natin, sige, let's just be straight about this. Kung nag-i-endorse ho yung Iglesia ni Cristo sa kanilang mga tagapagsunod, wala ho tayong pakialam doon eh. Simbahan ho nila yan eh. Nasa sa mga sumusunod ho yan eh. Pero never nasasabihin nila sa publiko. Iba ho yung ginagawa ng CBCP sa ibang may mga simbahan din na nagsasalita bagkus kanya-kanya ho yan. May karapatan kayong gamitin yung inyong pulpito o gamitin yung inyong simbahan pero wag yung media. Ganun lang ho kasimple. Hindi ho ba? Wag nating parang nagagalit ata kasi mga sinasabi ko. Buisitin nyo ako, bubuisitin ko rin kayo. Hindi ako magsasabi, hindi ako matitinan kasi magsasabi ko ng totoo. Connie, I think those priests keep their meddling against the state policy real parable. In disguise daw na Diablo. Easy. Sa itaas nga, baba mo ng konti. I want to reach at tatas.
Nung tumakbo si Digong, putak ng putak ang CBCP. Nung nanalo, dakdak ng dakdak pa rin. Ano ba meron kay Digong na takot kayo CBCP? Nakaupo siya. May tinatago ba kayo mga wheelchair na di nyo, mga ULOL, you laugh out loud ang ibig sabihin noon. Easy, easy. Sabi naman ho na Henry Espiritu, they should be working harmoniously with each other for the benefit of the people. There's a thin line separating the church or government. There's a line that separates both, not a thin line. Your spirituality will be your conscience. Bahala ng tao, pero hindi yung mga tao ng Diyos. Sila'y maggagabay lamang. Kasama ang gobyerno, pero hindi sa misa, sa publiko, sa pulpito nyo, kung saan man naaanib yung sinasabing opisyal ng gobyerno o tagapagpasunod. Get it? Bob Castillo, lock down all the Easy, easy. Wag naman. May karapatan naman. Why? Si Bob Castillo, bakit mo ila-lockdown yung churches na convert them into house of refuge of street children? Easy, easy, easy. Boss, chip. Ha? Kape ka muna dyan. Medyo relax. Wag naman yan. I disagree with you. Minsan kasi too much din ang church. Don't get me wrong. Well, there's nothing wrong of speaking out because you're not speaking against God. You're speaking about people working supposedly for God. And there's nothing wrong with speaking out your mind. I'm a devout Catholic, so you can be a devout Catholic as long as you believe in God. God is above all, not the people. There's a church. Church should stay away from politics. There you are. You're right. Sir Renz, easy lang po tayong lahat. Good morning from Japan. Mabuhay sir. Easy lang naman ako rito. Ako lang naman, nagsasabi lang naman. Para doon sa parting na maging malinaw ho yan. Baka balak din na lang umupo sa Senado, Sir Ben. Mag-party list na kayo. Para nun sa manalo. Jobs, akim. Nidia, tama po kay Sir Ben. Ang gobyerno simbahan in terms of power, iba ho yan. Ang problema lang, against yung simbahan sa politiko kasi death penalty at child control. Now look at our country, period. Well, that's the reason why we disagree, but we can disagree agreeably. Di ho ba? Hanggat nasa lupa ka, may mga bagay na hindi kayo magkakaintindihan pero wag mauwi sa violenting disagreement. You can disagree agreeably. Ang importante lang, wag ka nang makialam. Sabihin mo pagsunod. Ako naniniwala para to attain peace. Change must not happen only in the government. Change must also happen sa loob ng simbahan. Binabalanse rin ho natin dito kasi of course I have to take a stand. Hindi naman ako yung sinasabing parang playing safe. Kung ako ho'y mag-hold back at sasabihin ko naman ho na medyo para lang naman medyo mapagsilbihan ang inyong mga taenga na music to the ears ang inyong lagi napapakinggan. There are some situations sa mga bagay na masasabi ho ng isang individual na maaaring hindi maganda ang dating sa inyo. Subalit, ang tanong, ba't niya sinasabi yun? Okay. Kaya tayo ho dito, nagsasalita ho at binabasa lang ho natin. Ang ayaw ko lang ho mga bossing is bagang mahahati ho yung bansa. Malaki hong papel ng simbahan. Ako'y naniniwala ho. Naaanid din ho sa siyang simbahan ho na sa church ho namin. Ako kung marapati niyo ho magsasalita, hindi ho ini-encourage yun hong pakikialam. Bagkus ay pinagdadasal ho yung mga leaders. Nabigyan ho ng linaw na ang kanilang pamumuno at ang pangangasiwa ay nandoon yung Diyos sa kanilang puso at sa kanilang konsensya. Yun hong dasal natin. May ibang mga simbahan naman ay talagang agresibo ho sila, aktibo. Yun hong kuminsan nalalagay ho sa alanganin kasi lalo-lalo na kung medyo yung mga nasa sa itaas, yung mga tagapagpangasiwa ho nila. Sa Katoliko ho, example, yung mga bishops, sila ho hindi nagkakaintindihan, salungatan din ho ang kanilang mga pananaw. Yung salungatan na pananaw, sending a wrong signal ho sa inyong mga tagapagpasunod. Ako ho kasi, you look at me, we're a Catholic family, I happen to be just, a Christian. Very religious and devoted Catholic ho ang aking mom, my mother. And so as yun hong ibang mga kapatid ko, Tulfo brothers, I'm the only one who's a Christian. Ako ho naniniwala sa Diyos. At hindi ho natin dito binabalahura yung anumang simbahan bagkus. Kung pwede ho tayo magsalita, base lamang doon sa mga pinaggagawa at hindi ho mga santo at Diyos yung mga taong yung mga tagapangasiwa ho ng bawat simbahan. Nilawin ho natin kasi ito'y sensitibo ho to. Ang sa akin lang ho kasi,
something na dapat makita rin ho ng mga sana sa mga simbahan at yung mga ay sabihin ho natin sa loob ng simbahan, anumang simbahan na yan, na iba ho hayaan ho natin ang gobyernong mamunot mga siwa. Or, di ba, sila ho yung nagpapatakbo ng bansa. Pero, alam naman ho natin sa bawat mga I'm sorry, sabihin ho natin doon sa mga sa ehekutibo, alam niyo ho ba yung Chief Justice ho natin, devout Christian ho yan. Naniniwala sa Diyos. Marami ho mga nasa Kongreso, Senado, naniniwala rin sa Diyos. Alam ho natin sa ehekutibo, ganun din. Ang problema ho dyan ay kung ikay nasa simbahan na yan, pagkatapos yung mismo yung mga pinatatamaan mo ay nandoon, bakit hindi nyo na lang gandahang mensahe diretso sa simbahan para pwede naman ho Wag na lang ho sa media kasi pag nasa media nagiging story at nagpipista ho sa media Pagdating ho pinag-aaway-away ho Lalo na ngayon, sensitibo tong panahon ngayon kasi nagiging maligalig ho yung ibang mga nasa nag-aabang ho sa ibang dagat. Parang lumalabas nag-aaway-away na it appears that way at a hindsight pero wag ho nating titingnan sa atin lang ho. Hayaan ho natin ng malayang pamamahayag na wag ho mauwi sa sinasabing sigalot na eto sa halip na magsama-sama tayo. Naghahati-hati na ho tayo. Hindi pa nga nakaumpisa yun, mama. Di ho ba? So, kaya ako nagiging maingat din. Kung ako'y nagsasalita, naninindigan ho ako na tinitingnan ko analysis in the basis na saan ba, ano ba to, epekto ng problema ba to o dahilan? Ano bang dahilan? Malalaman ho niyan May dahilan ho lahat Huwag ho tayo tumingin sa epekto. Nakikita ho natin, mga sound bites na yan. Epekto lang ng problema yan. Ano ba hindi dahilan? Interference. Pag ikay nakialam, may karapatan ka, may boses ka. Pero mas maganda ang boses mo ilagay mo rin sa loob ng simbahan. Ganun lang simple. Kasi marami naman kayong tagapagsunod niyan Ngayon, kung hindi sumusunod yung miyembro ninyo, may problema ang inyong simbahan. hindi kayo pinakikinggan. Sa bagay, hindi nyo pwedeng pilitin yan. Ganun lang yan Si Randall Abina, simbahan includes priest, bishop, religious, and the layman, faithful. Ibig sabihin ng obispo, huwag idamay ang simbahan kasi kaming mga mananampalataya Katoliko na dadamay. Well, you're a member of the church. Sino bang namumuno ng simbahan ninyo? Sila nagsasalita, hindi naman yung mga miyembro. Dapat kayo mga miyembro na nagsasalita sa gobyerno kasi hindi kayo sa loob ng simbahan, kayo tagapagsunod. Pero yung nangangasiwa ng simbahan, alang karapatan dapat magsalita yan. Kayong mga nandiyon sa loob ng simbahan, dapat magsasabi niya, kayo yung mga mamamayan at kayo rin. Pero kung kayo, parang ang dating, yung mga namumuno sa inyo, hindi ho ba, sila pang nangunguna, nagbibigay ho ng kalituhan, kaya kayo sa ibaba, nalilito. Get it? Pagsabihan nyo sa itaas, mga obispo, wag naman sanang gamitin ang pulpito. Easy. Ayoko niyan. Parang tigok na yan Ayoko yan. Ako naman I'm just trying to be light here. Please. Don't be angry. Okay? Malamang na makadagdag pa ng problema masyado ka makisawsaw, mapapel, epal. Alalahanin mo si Digong madalas inaatake ng sakit dahil pressure. Sinasabong niyong parang manok, sinasabong-sabong. Salome, hindi kami nagsasabong. Ang media nagsasabong yan. Istorya lang yan. Ako nag-aanalisa, hindi ko trabaho magsabong. Kung ako'y nagsasalita rito, Salome, Salompas, makinig ka. Hindi ako maanghang. Ang unang dating, parang ganun nagsasalita ako rito para malinaw ho sa tao. We're doing analysis. Alright? Analysis on the issues. Kaya kung sinasabing ako'y masyadong makikisaw hindi ako nakikisaw. Trabaho namin mag-communicate. That's our job. Kung hindi, i-remiss na kami. Huwag nyo kami para sa mga politiko o rin mga tagapagsunod na mga bulag. Hindi namin trabaho pagsabong. Nililinaw, hinihiwalay ho natin yung katotohanan sa mga katang-isip. Hinihiwalay ho natin yung dahilan sa epekto. If you're not getting it, then remain ob-ob. And you have the right to become ob-ob. You know, ob-ob, baliktarin mo, ob-ob. Ayaw ho namin sa Bitaglan na maging ob-ob ho ang mga nakikinig ho sa amin bagkus you be discerning. And that's the point kung bakit may Bitag Live. Am I angry? No. Nagpapaliwanag lang po. Pasensya na po kayo.
Si Jonathan Gutierrez, kanya, parang Spanish colonial era pa uli. No comment. Lito Rojas, Idol Ben, may CHR party list din sana para partners sila ng CBC. Easy, okay. Twitter, Mandirigma from Pasay, mahirap alisin ang old habits na dating back to Spanish. The old habits, hard to break pag nabuo ho yan. How do you kill the old habits, replace it with the new, Corinthian? And make that old habit replace a new habit and stick to it and like it soon, matatabunan yung old habits. Kaya kung sinasabi yung mga old habits na colonialism, sa tagal ba ng panahon? Hanggang ganun ba? Nasa sa inyo na yan kung gusto niyo manatili dyan. Mark Anthony Perez, magkaiba ang paggagabay sa mangingialam. Tama ka. Ang guidance and interference, guidance, to give guidance, and to interfere. Saw-sawero, pakialamero, yung nakikisawsaw. Ang naggagabay, etong ginagawa ko, parang naggagabay na rin ako at the same time. Hindi ako nakikisawsaw. Parang referee ako, pero sasabihin ko sa'yo, right in your face, you're wrong! And that's it. That's Beta Glide. Kotoha. Ano yung kotoha na yan? Pangalan mo ba to? O, Hatoko. Araw-araw nakikinig po kami, Sir Ben, sa, Kotoha, sa Itama, Japan. Nakikinig sila. Thank you for unbiased scrutinizing the topics and hindi namin marinig na papad sa malaking network. God bless. Well, I just happen to be like this because I'm not afraid to tell the truth. That's it. I'm not trying to be a music to the ears of everybody. So sa akin ho kasi, if I will not say it the way I should say it, in the name of truth, then I'm suppressing the truth, which means I'm lying. Simple thing. And say Twitter, Lawrence Alemania, CBCP should be the peacemaker, not the chaos starter. That's it. You said it right. Richard Carpenter, spiritual and moral support ng ibigay ng church sa lahat na hinahalal nating Pilipino, pinuno ng bayan. Exactly. John Paul Leopoldo. Sir Ben, all I can see is epal itong mga... Okay. Pati naman yung si Limuel Abraham, board pastor ng PRC as criminologist, mabuhay ko kayo. Okay, sige. Pakibati naman daw. Binati ko lang. Si Capricorn, sa Twitter huto, sabi nga ng President, magkahiwalay yung simbahan at politika. Nung araw pa sinasabi yan eh. Kasi kasali din ang simbahan sa black propaganda laban kay Digong. Okay. Okay, all right. You're entitled to it. Unfair itong CBCP. Bakit ang Aquino government sobrang maraming korap? Wala silang sinasabi sa media. Tamimi sila. Katoliko ako, pero tingin ko, kalabisan na sinabi ng CBCP against Mayor of the Philippines, Duterte. Duterte. Okay. All right. Ano ba to? Let the government do its role. Pray na lang po ninyo, mga leaders natin. God is good. Let us be all good. Sabi ho ni Rem Rosario, you're right. Si Brian Jean, Gia Fernandez, nako po, maging bishop, congressman, o kaya father congressman ang tawag sa kanila kapag nanalo yung sinasabing party list. Do you want to have that? Baka siguro kailangan na rin natin na magkaroon ng party list na mga... sa akin lang, I'm sorry, but I have to tell you, look at this. Baka siguro kailangan ho natin ng party list na rin ho, na parang party list na parang mga CBCP, na para sa loob ng Kongreso. Maraming buhaya dyan eh. Baka marami silang medyo mapatino. Sasabihin, kapatid, umayos tayo gano'n. Tapos pag ngangat-ngatin mo naman ako, hindi pa ako nagsasalita. Pasalitain mo muna ako, tsaka magsasalita, lelong, okay? Kinakailan siguro natin ng mga, sabihin ng father party list. Father party list. Father, let's say sabihin natin, father party list. Kaya pag siya ay nasa loob ng Kongreso, kayo magiging gabay sa loob kasi father ka eh. Pwede ka ngayon, pwede mong gamitin yung entablado, pwede ka namang kialam sa gobyerno kasi miyembro ka eh. Pero pag hindi ka miyembro ng sinasabing gobyerno, whether executive, legislative, judiciary, I don't think you have any right to speak. Just speak to your faithful in the church. That's what I'm saying. Kaya, am I trying to make it look
like fun or funny doon sa sinabi kong party list. Kayo na ho bahala. What do you think? Kinakailangan ba natin ng party list na CBCP party list para sa loob ng sinasabing kongreso nang sa ganun tumino yung mga buhay sa loob? Hindi na po ako uulit. Okay. Nagalit si Lelong. Sabi niya, hindi pwedeng ihalo yung mga pare sa loob ng kongreso. Pakiulit siya na eh. Amin lang itong kongreso. Sino mang mga pare na party list member, ngangat-ngatin namin sila sa wet box, hindi nila magugustuhan. Teritoryo, kanya-kanyang teritoryo lang yan. Okay. I rest my case. Sinabi ho nitong si Lelong na si yung kapatid ni Lolong na namatay na buhaya. So, ang natitirang buhayang si Lelong. So, from now on, the new member of Bitag Farm introducing Lelong from Congress. I heard you. Hindi na ho ako uulit, Sabi niya, huwag mo akong lulukuhin, Okay, Lelong, okay ka dyan. Marami daw sa inyong lumipat na sa kung nagbalimbingan. Kasama ka ba roon? Sabi niya, nakikita mo sa may bandang tiyan ko, kulay dilaw yan. Pero yung aking balat sa itaas, may nagpupula rin yan. Parang kamilyon yan. Okay. I speak the language. Pakiulit. Salita ko rin ang pagbabago. Change is coming sa Congress. Kaya kaming mga buhaya maglilipatan na doon sa taga-Davao nang para maraming puwersa at maraming nakatagong kawat. Ako na! Papat! Yari kayo kay Digong kung ganyan! Nag-iisip kami ng pork barrel. Parang mahihirapan kami at nag-iisip kami kung paano malikhaing isagawa ang pork barrel. Nag-i-interpret lang ho ako, no? Narinig na namin yung siguradong Speaker of the House, ang pangalan ay si Pantaleon Alvarez. Iniwan na namin si Sunny Belmonte. Bahala siya sa buhay niya at kung sino pang mga loyalista dyan sa mga kulay dilaw. Sabi niya, masarap mabuhay. O kay sarap mabuhay ng maraming pork barrel. Kinakanta ko noon para. Kung sakaling walang pork barrel, babantayan na lang namin yung mga infrastructure project. Doon kami mangungupit at gaganansya. Sa salitang ganansya galing sa Davao, ibig sabihin kupit, Bisaya, ganansya. Sabi niya, mag-ingat ka sa sinasabi mo, bienvenido Bitag, kasi binabantayan kita. Binabantaan mo ba ako, Lolong? Lelong? Patay na yung kapatid mo si Lolong. Sabi niya, huwag kang magkakamali, Ben Tulfo Bitag, kasi marami kami. 70 na ang tumalon papunta roon kay Pantaleon. Kaya sabi niya, kinakailangan namin ng pantalon na maluwag na maraming bulsa. Nabawal sa Bureau of Customs na kasi magkalagay ng sinasabing patakaran. Lahat na magtatrabaho sa Bureau of Customs, ang kanilang mga pantalon, wala na mga bulsa. Ganon ba? Ang una namin kukontrahin ay ipasa yung Freedom of Information kasi mabubuking kaming mga buhaya. Kaming mga nagtalunan sa loob ng sinasabing partidong dilaw. Lipat na kami kay Pantaleon na dito sa pangalan, ibig sabihin pantalon, maraming bulsa, maraming lalagay na sinasabing kupit at ganansya. Naku, Sus Mario Joseph. Nakatakot to Mag-isip-isip ka na sa mga sinasabi mo dyan, bienvenido, Bitag. Hindi kita sasantuhin. Kapag laging ganyan ang ginagawa mo, change is coming, magbago ka na, Bitag.
Kasi kami nagbago na, tumalon na kami sa kabilang partido. Iniwan na namin ang kulay dilaw. Bagamat kami nung araw ay kulay dilaw, change is coming. Babaguhin namin ang estilo ng aming modus at racket sa loob ng Kongreso. Kailangan pa natin tuloy ito. Lelong, mas maganda tumahimik ka na lang kasi habang sinasabi mo, ako ini-interpret ko eh. Why can't you just shut up? Nang sa ganun, wala na silang nadadagdagan tuloy eh. Sa halip na simbahan katoliko, CBCP at si Duterte, ang nangyayari ngayon, ikaw naman at ako. Ayaw ko muna eh. Change, sabi nga. Change. Baguhin natin. Walang away. Okay, wala na hong oras. I'll see you tomorrow.